signal number 1, dito sa Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Aklan, natitirang bahagi ng Antique, including Kaluya Island. Signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Norte. Yun po yung mga nakataas natin. By the way, meron din po tayo nakataas na grill warning at ganoon din naman ng sponsor. Kaya hindi po natin i-encourage yung ano mga aktibidad na papalaot tayo sa baybayin ng mainly sa Eastern Visayas, ganoon din naman sa Northeastern section ng Mindanao. At yan po yung ating update. Opo. Ano yung nararanasan natin pag ulan dito sa Metro Manila? Ayan, opo, mahalaga po yan. Pero po tayong nakataas ngayon na thunderstorm activity or thunderstorm advisory na kung saan ay nakaka-affect dito sa Metro Manila at sa mga kalapit nitong mga probinsya. So yung thunderstorm na yan ay associated po dito sa shear line. Yung shear line po, yun yung lugar kung saan nag-init yung hangin from northeast monsoon at yung mainit na hangin from Pacific Ocean. Yung pag-init ng hangin na yan ay nagkukos po ng cloud formation na kung saan nagkukontribute po sa mga ito yung nararanasan natin yan dito sa Metro Manila. Thank you, Jeremiah. Dito, dyan. Magpapatuloy po ito hanggang bukas at sa mga susunod na araw ay nakita natin na mag-produce pa rin itong shear line. Sige, anything else, John? Ang gusto po natin na paalalahanan yung mga kababayan natin Nasa na east sa ano mga siya, binanggit nasa natin kanina na nakataas east. signal number 4 at saka yung siguro gusto ko na lang din po summarize. So mamayang gabi or bukas ng umaga ay yun yung first na landfall itong Filipino kapag sa Dinagat Island ka nag-landfall, mamayang hapon, mamayang gabi na po yan. And then kapag dito naman sa bandang Leyte, Southern Leyte ay bukas pa ng umaga. Pero babaybayin niyo yung buong Visayas until Wednesday morning na nandito na siya sa Coron, northern part ng Palawan. And eventually ay magpupunta na siya dito sa Western Visayas. So yung mga binanggit natin na lugar ay gusto natin na i-heads up, magandaan po natin. Hindi po biro na madaanan ng bagyo. Kaya may mga action tayo na kaya naman natin gawin para mabawasan yung damages at kung yung pinsalan ko na maaaring natin ay gawin na po natin. After all, gusto po natin na manatiling ligtas. check ng weather para Yes, manatiling ligtas. Sige, sabihin ko po sana say, so yun po. Ay, parehas lang. Eh, Jonathan, two things. Number 1, may chance ba na humina pagka mag-landfall itong si Tino from 120 to 150? Salamat po, Tita Winnie, no? Nakikita natin sa ating analysis na posible pa rin yung rapid intensification. Ibig sabihin, bago siya mag-landfall, posible pa na bahagyan lumakas itong Timog Tino. Nakikita natin na may maliit na chance na mag-super typhoon ito, pero nananatili po na maliit ang chance, no? And then kapag nag-landfall na siya, sa ating analysis ay mananatili na sa typhoon category. Walang babasag. Then number 2, sa 25 kilometers per hour na pag-usad niya, kailan to inaasahang makalabas ng park? Palabas po ito ng Philippine Air Route Mary. by 36. Ang tagal pa talaga naman.